Start recording. Funny! Okay guys, wala nang intro-intro. We have here the DDPi Z40. So first of all, bago natin simulan ng pag-vlog, gusto ko lang magpasalamat ng sobra sa DDPi sa pagpapadala nitong dashcam na Z40. So ang lupet guys, hindi ko ina-expect na magpapadala yung DDPi, no? Actually, alam ko na tong DDPi. Gusto ko talagang mabigyan din nito. Mabigyan ayaw bumili. Nalaman ko to kay Ramon Bautista. Yan, JDM number 1. Lagi ako nanonood kasi dun eh. So, ito yung ano sa kanya, 'di ba? Sponsor yata sa kanya 'to eh. Out of the box, guys, meron na siyang kasamang 32 GB na SD card. So, wala ka ng problema. Maganda yung packaging niya in fairness, no? So, itong Z40 ay dual channel dashcam. Meron siyang 1944p ultra high resolution and merong GPS. May nakalagay na agad dyan. Meron siyang D2 Save Storage Technology. So, yung D2 Save Technology na to, guys, isa itong data protection layer. So, ini-ensure nito na yung mga emergency videos ay secured na naka-record. So, very nice talaga tong D2 Save na to. Of course, meron din siyang cycle recording na kapag ka napuno na is madidelete automatically yung mga lumang videos. And nagsosupport siya ng 128GB na card storage. Meron din siyang 24-hour parking protector. I think ito yung yung parang dinadirect sa fuse. So ito meron din siyang super capacitor. So parang ayun yung magbibigay ng supply kapag ka nakapatay yung sasakyan nyo. Another kit yan. May ibang kit para dito. Umpisahan muna natin sa rear camera, guys. Of course, manual na hindi naman na binabasa. Actually, bilang na bilang sa 10 daliri ko na nagbasa ako ng manual ng mga produkto. Extra 3M na sticker and yung cord, no? Yung connection para sa ating RC1 na sa rear camera. And then, ito na yung RC1 na rear dashcam natin. Napakasimple lang ng design, no? And magaan lang siya. Parang laruan lang talaga. And natitilt din to. Ayan, no? So, halimbawa ay dinikit nyo ito. Diba? Halimbawa yan, nakadikit ng ganyan. And then, ayan, iikutin nyo lang to. Alright, so para maiharap nyo dun sa likuran. Ang rear camera natin is maximum of 1080p ang resolution. Next is yung Z40 na mismo. So out of the box guys, medyo premium naman yung pagkaka-touch natin, no? Maganda, hindi siya ganun kabigat. Pero mas mabigat to kaysa dun sa rear camera. May makikita na agad kayo dyan yung password ng Wi-Fi and yung Wi-Fi. Yan. So, makokonect nyo agad. Meron tong app para makuha nyo agad yung mga footage na kailangan nyo. And meron din siyang apat na clickable physical button na medyo okay yung feels niya pag pinipindot. Then, dito sa gidli. So, dito yung pasukan ng micro SD. So, dito yung pasukan ng micro SD card. So, ilagay na natin siya. Meron naman niyang, dito, guys. Meron naman dyan kung makikita nyo kung paano ipasok. Hindi naman nakakalito. Yan. Tsaka, hindi naman siya papasok ng magkaiba. Kaya, pabaliktad. Hindi siya papasok pag napabaliktad. So, isa lang ang mapapasukan niya. Yan. Meron siyang speaker sa kabilang gidli. Tapos, yung pasukan ng mga connection. No, yung cables. So ito yung pinaka-camera na ngayon. No, ang maganda dito is na siya. Nati-tilt. So pwede niyo ma-adjust yung inyong mga view. Tapos yung 3M sticker. Meron din siyang extrang 3M sticker, yung electrostatic na sticker. Yung purpose ng electrostatic sticker is ito yung para hindi alam mo yun, yung manikit. Yung yung may maiwan na 'di ba ito yung 3M. Pwedeng may maiwan na residue yan doon sa windshield nyo. Pero itong electrostatic sticker, wala siyang iiwan na ganun. Parang protective layer din siya. And then of course may manual,
na hindi rin natin binabasa. Siyempre, yung connection cable. And then, yung tool para sa pagsingit-singit ng mga kable sa inyong sasakyan. And then, yung socket kung saan ito ay ilalagay nyo sa 12-volt socket o yung cigarette light na pasukan. So, ngayon, susubukan natin siyang i-on, guys. Alright? So, tanggalin muna natin tong sticker dito. Pang! Ang ganda! Premium na premium. So, ayan. Subukan natin i-turn on. Hello, Ding Ding Pai. Titipay! Start recording. Oh, recording na agad siya. Meron pa kasing yung camera eh. Meron pa kasing... Sige, tanggalin na nga rin natin. So, ayan. Meron na siyang... Hindi ko lang tinanggal lahat Sige na nga, tanggalin na nga natin lahat. Tanggalin natin lahat. So, ito na yung nakikita nyo. Okay, yung kamay ko. O, teka, itutok natin pataas. Ayan. Alright. Ayan, Kita nyo ba? Parang, yung galaw ng kamay ko, sabay doon sa galaw ng screen. Di ba? Okay siya. And then ito, nakikita nyo, merong middle line. Ayan. Diba may may guide para pantay ang inyong pagkakakabit sa inyong, touchscreen ba? Ayun, okay na. So, subukan natin yung kanyang mga dito, physical button. So, merong 4. Unahin natin to. Meron dito. Ayun. So, ito yung mga options niya. So, madali lang naman siya i-navigate. Makikita nyo, simpleng-simple lang. May pagka-down, next batch, ganyan. Okay. So, umpisa natin dito. Speaker. Tapos kung gusto nyong ayun. Kung gusto nyong baguhin, gawin nyo mid. O low. High. High niya para maganda. Pero ay bahala. Microphone. Kung naka-on or naka-off. Ganun lang. Para yung nare-record, pati yung nasa loob. Na sound. Startup sound. Siyempre, mas maganda pag naka-on yan. Next. Front camera. Ito yata yung ito yung camera switch, kung ano yung makikita nyo. Kung gusto nyo, nakikita nyo dito yung rear or yung front. Then, yung screensaver, ayan yung para pagka naka-record na siya, kung gaano katagal. Kunyari, gawin yung 3 minutes, tapos mamamatay yung screen niya. So, para hindi disturbing. Ewan ko. Ako, okay na sa akin yung yung 30 seconds lang, mamamatay na agad. Pero tuloy-tuloy recording nun And then, yung resolution nyo, ayan, 1944p ang pinakamataas. Recording paused. Start recording. Yun. So, kapag nagpalit kayo ng resolution, magpo-pause yung recording. Alright. Then, ayan, 1080p. Kapag kasi 1080p, mas wide siya. So, mas kumpleto nyo makikita yung kapaligiran. Itong kasi... Start recording. Itong 1944p, nakikita ko parang Pero subukan natin parehas, mamaya, makikita nyo pagka nag-record na tayo sa daan. Collision sensitivity, ayan, kapag wag naman sana, na magka-disgrasya. Ayan, so maganda yan, naka-high, or okay naman din siguro ng naka-mid lang yan. Sa iba kasi, yung para hindi ma-delete yung video na yun. So, para naka-emergency siyang recorded. So, hindi mo siya ata madidelete. Parking mode, ito yung yung may isang kit para dito So, wala to kapag yung ginamit nyo lang is yung sa cigarette light. Calibration, ayan. So, ayun pala yung calibration, yung para pantay. Next, format SD card, restore, ito yung Wi-Fi. So, makikita nyo yung password kung anong Wi-Fi. And then, yung timestamp, ano ba to? Hindi ko alam yan. Bahala kayo. On nyo na lang yan. Ito yung app. So, pwede nyong yan. Ayan ay natin. Ayan. So, App Store. So, pwede nyo ma-download, So, ito yan. Yung DDPi. Ayan. Get nyo na yan. So, yun lang. About. Ayan yung version niya. Then, language, English. Okay. So, next naman ito. Pangalawa. Mute. Pang-mute lang ng mute ng microphone. Then yung third, Recording paused. ano naman to? Ayun, yung third button is para doon sa yung na-record na video.
Okay, so para makita nyo yan, ayan. Okay, makikita nyo na agad, di ba? Dito pa lang yan, no? Wala pa kayong app. So, ito yung mga emergency. Ayun sinasabi ko. Yeah, mga emergency. Siguro pagka yung nabangga or something, ewan ko ba. Ito naman, ano nangyari? Ito naman, naging rear siya. So, pagka inulit nyo, di ba, nakaganon kayo. Ayan. Sa pangalawang, rear naman ang makikita nyo. So, di naman tayo naka-record ng rear, hindi nakakonect siya. So, babalik sa front. Ganun lang pala siya kadali. Start recording. Yun, recording na ulit. Ano ba yun? Record ng short video. And then, this one, yung last button. Oh, what happened? Namatay. So, kung gusto nyo patayin na agad yung screen, okay. Alright, so yun lang siya. Alright. Ganun lang ka-basic. Okay guys, so ayan, kinakabit na natin yung ating Z40 DD-Pi. Napakadali lang nito guys, kahit kayo kaya nyo to. Singit-singit lang, walang hardware kit or wala yung idadirect sa fuse. Pwede rin naman yun, pero kung DIY lang, napakadali lang. So ayan, nakabit na natin. Hindi ko muna nilagay yung electrostatic kasi baka magpapalit tayo ng tint kasi dark to So paggabi, medyo madilim talaga dito. Tsaka ko na ilalagay yung electrostatic sticker ito. So tsaka ko na to ilalagay kapag nagpapalit tayo ng tint na mas yung medium lang. Ito yung front. So dito ko pinatagos yan, siningit-singit dyan. Dito siningit sa loob, papunta dyan. Tapos ito pa siya. Alright, so nandito yung yung cigarette light. So ayan. Dyan siya. Alright, yan. Dito siya ang connection. And then yung rear, ito nakaabang na rin yung rear. Dito ko na lang rin siya papadaanin para malinis. Kasi pwede rin naman doon sa kabila, 'di ba? Kaso pangit, may dalawang wire na nakaganon, 'di ba? Kung doon ko papadaanin. So dito na lang rin. Papunta dyan, hanggang doon. So dito sa alalim ang ginawa ko, ayan, dito lang naman, dire-diretso yan, dito. Tapos dito ganyan, nakaganyan to na lang yan. Pwede nyo naman gawan ng cable tie para pero sa akin, merong pasukan dito. Mali yung excess, tinali ko na lang. Tapos merong pasukan dyan, So kanya-kanyang na lang yan, kanya-kanyang diskarte na lang kung paano gagawin nyo itago yung wire. Sa pagkabit na ito guys, na itong sa likod, merong guide to guys, ayun, nakikita nyo. Ayan yung parang merong patlang na yan. Tapos dito, meron din ito. Ayan, doon mo ipapasok. Basta may guide yan guys, huwag nyo basta-basta ipapasok kasi may mga pin. Okay guys, it's done. Malinis, diba? Kayang-kaya ng DIY guys. Nandito yung sa harap. Cigarette light. And then yung likod, dito dumaan. Ayan, dito. Ayan, dito. Pak. Tapos diba sobrang haba, na lang dito. Pinagsiksikan na lang lahat dito. Hello, Ping Ping Pai. Start recording. Funny! So, ito na yung file ng ating DD-Pi Z40. Nakitang-kita nyo, sobrang linaw guys. Nilalapit ko pa yan, Zino-zoom ko, pero kitang-kita yung plate number. Tapos, yung resolution pala na ito yung 1080p. So, mapapansin nyo, wide siya. Mamaya, makikita nyo yung resolution ng 1944p. And, baka magtaka kayo bakit walang nare-record na audio. Mamaya, ipaparinig ko sa inyo yung recorded na audio niya. Baka kasi ma-demonetize tayo dahil merong kasamang background music to pero ayan, ito yung rear video natin na smooth pa rin naman talaga siya at malinaw kahit na yung tint ay super dark sa likod, at kitang-kita nyo rin na meron dyang speed, date, kung anong oras na, yan, makikita nyo rin dyan. And ito, napansin nyo, medyo sumikip siya. Ito ay 1944p naman, so mas malapad lang siya pataas ang view niya compare sa 1080p. And ito, ipapakita ko na yung sound sa inyo. Ipaparinig pala. Pero ngayon na simula ng simbang gabi, di ba? Hindi, kagabi pa. O, diba? Sobrang linaw din. Pati yung audio, guys. Rinig na rinig. Kahit nga bumulong ka dyan, rinig ka dyan. And then, ito naman yung app niya. So, sobrang dali lang gamitin. Isang pindot lang, makukuha mo na yung file mo agad. Kompleto rin siya sa details niya. Wala kayong hahanapin, guys. Sobrang dali. So, pati yung mapa kung saan nangyari yung mga ida-download nyo na file,
Recorded yan guys, gumagalaw yan with GPS, sobrang ganda. Kaya naman pala mabilis sumikat tong DD5 dahil sobrang ganda nga naman talaga ng interface niya, pati yung video quality at audio quality. Kaya subukan nyo na din.